Okay, so hello class. So today ato i-continue ang atong gi-create nga task manager, no? So atong buhaton diri natay mga list sa atong goals diri. So last week atong gitudloan atong application nga maka-read siya, no makakuan siya ba na siya database. Nya karon kibaw na siya mo create, no maka-create siya data. Then ato ang goal karon is ato siyang tudloan unsaon pag edit atong existing nga data. So nanatay create, read, update and delete. So nanatay full jud nga CRUD stack. Okay? So this is going to be our main goal. So we're going to be upgrading our task manager. So number one, we dapat maka-open na tag task details, maka-edit tag existing task data, maka-update tag record sa SQLite, maka-return and makakita ta sa updated list, ma-improve na tong structure, niya atong ma-polish, and optionally, ma-prepare na to ang application for final project continuation. Okay? Then mo na itong goal. So dagan kita goal diri. Dapat working na siya na siya taro nga home, taro nga task list, add task, tas detail, maka-edit ng tag task, at SQLite database, and kaning CRUD, kompleto na sa mga empty state validations, try catch, status selection, cleaner UI, mga and then outcomes. So this is very important. Dapat makaibaw ta ani nila at the end of the kaning lesson, makaibaw ta ani. Dapat makaibaw ta sa meaning aning update sa CRUD, makapass tag existing task data sa atong edit screen, mga pre-filtered forms or inputs with gamit ang atong all data using params, maka-update tag records sa SQLite, reload sa task list after sa pag-edit, the same sa atong maka-add galita. Nya maka-distinguish ta unsay difference between add flow and edit flow. Then maka-explain pud nato, ma-explain nato nganong importante din yung ID basta mag-delete ta og update sa database. Nya ato pong ma-improve ang app structure and readability. And lastly is ato lang ning ma-prepare atong project para sa final or last na jud nga part sa continuation pero murag makompleto na gyud ang atuang mini task app. Okay, so let's continue. So atong buhaton karon class kay mag-add ta og bagong nga screen para maka-edit na ta. So kung ato ning tanawon open task. Okay, so wait lang ani loading pa siya. Okay, so as you can see na natay view details, maka-delete na ta. Karon dapat maka-edit na tag data. So atong ma-edit, atong ma-lisdan ang kaning title, ang description, and then as well as kaning status of course. So mo na siya to ang buhaton karon. Okay? Sige. So okay, so mag-add ta diri og ari ta diri sa tong lib sa tong database.ts unya mag-add ta diri og bag-o nga function para pang-update sa database. Okay, so first is na natay add task, na natay init database. So ako lang ning gamiton ning kining gamiton lang ko ning kaning add task niya magbutang ta diri og bag-o nga function. So kani siya is update task na siya. Update task. So of course na siya mo take gyapon siya unsa nga title, unsa description, title, description string, but pa dapat ato pong i-add diri ang ID, no? Kay the same siya sa kaning delete task nga need ID para maka-identify gid siya or maka-precisely target siya sa katong need nato nga i-update. So kaning ID gamiton ta ni. So everything sa details sa to ang task atong ibutang diri, okay? Now we're going to be trying try db.runsync insert. So dili na ta mag-insert kundi mag-update na ta. So ato ni siya ato ning i-delete ang ato ang query niya itong i-update.
So update tasks niya, set the title niya question mark, so parameterize, set na natong description, parameterized status equals parameterized question mark niya. After na is, so atong i-update ang title and description and status where ID is equal sa ID nga atong isud. Okay, so what this means is that mo to atong i-update ang title and description and status sa unsang specific task ID nga to ang target. Okay, so title, description, status, then lastly ang ID na dayon ang masud. Okay, so man siya. Then if na error, may the error updating task. I think that's good. So muna na siya. Muna siya tong bag-ong function sa tong database. Ako siya i-save. Na karon mag-create na ta atong diri sa ato ang task detail or kaning atong card diri. Mag-add ta diri bag-ong nga button nga edit task. No? Sige, so ato tas tong app. Nyari tas task detail. Kuan nilang i-view details na to. Ipindot to sa view details na tayo murag makita diri nga edit button. Na lang. Kay para magamit ta ni ang mga parameter nga gipasa ato sa tang gamitan sa tong edit button as well as the detailed edit button nga mga input. Okay, so ari nga part mag-add na ta diri og edit button. So ari diri I think. Okay, so natay container mag-create ta og pressable. So ari to pindot sa ning view details para makita nato. So mo ni siya ang status. So ari ubos niya mag-create ta og pressable. Okay? And then tagana nato siya style na style equals from the edit styles that edit button butoton yeah, mag-create lang ta diri og styles. Okay, so need pa nato i-import si pressable kay nasuko siya, dapat na dato i-import. Sige, and then karon igpindot na to sa edit button, dapat moadto siya sa iyatong mo navigate siya sa screen nga gitawag og edit task. Okay, so mogamit ta og on press dili gyapon. So on press equals create og R function niya router dot push niya atong gamiton is ang path name asa dapit na to push. So adto sa kani edit task niya ang params is ID, title, description, status. Yan siya. So kani siya, need pa na to i-update, no? Need pa ta mag-add og iyang import para sa to ang router. So, pwede na dere mag-add na ta og router. Okay, and okay na guro ni siya. So router dot push okay,
So na siya error kay wala pa man tayo nakita nga edit task nga screen. Sagdalan sa tanan siya. Unya diri is tunga-tunga mag-create diri og text. Pangalan siya og edit task. Nya tagan nag style lang ato ang text. Styles dot edit button text. Edit. Okay, so mag-create text style para niya. Okay. Alright. So, okay na siya. Ako lang yung designan kadyot ang iyang edit button. So, edit button. Taga na siya background color. Background color. So, 156. 156,5C0. Ato siya taga color ng blue. Actually, ito na lang yung gamito na to ang okay na lang eh. So, butangan to siya padding yung border radius. Border radius na 8. Kalimot ko butang og comma. Nya margin sa top is 16 lang. Nya to ang kuan button text tagaan siya color nga puti. Nya yung text align dapat naka-center. And font weight kay 600. 6,000. Okay, this is okay. So, ako siyang gisave. So, hopefully, mo refresh na siya dali without. Okay, dara. So, na tayo edit task nga button. Dapat, ipindot na to ani. Mo balhin po ta sa edit task nga screen. Nya, ato na ta maka-edit sa ato mga task. Nya, gamiton ta ning parameters diri as mo siya pre-fill ba sa atong inputs. Okay? So, mag-create sa ta og screen diri. So, app, mag-create ko another file. Tawagon ta ni siya og edit task .tsx. Okay, and pwede na nato gamiton ning okay, ito na lang ni siyang icon. So, import na to si useState. Ay, wait. Hinta tag recycle diri. Kani ako na nang recycle. Ay, wait. Actually, diri na lang ka sa edit ay sa task detail ato ning kuha. May kaya na add task. Siya kuha na tuloy paste diri. Nya to lang siya modify. Sige. Okay, so gamay lang sa noon ng code diri. So use state na itag use state. Ako na ning wag tangon. So import tag use state from React. Ni-import na to. Of course, atong bag-ong database. Import si update task from sa atong library database. Alright. Ano siya, dili natin magamit og add task, wala naman. So router, gamitan mo tag router, gamitan ng view. So good rin siya. So, next is na natin cons kani siya gamiton gyapon ni niya export default function, dili na siya add task screen kundi edit task screen na siya. And then we need to get the parameters. Magkuha tag parameters nga
gi-send sa ato ang task details. So i-edit task nato ang kaning mga details diri i-send to niya as parameter adto sa ato ang bag-o nga screen nga edit task detail kani nga screen diri. So mag-create sa ta dira og params. So mga parameters nga atong i params equals use local search params. So natay array. Oops. So ID string. So mo ni siya to ang dawato natay string. So gamay ni siya nga S. Oops. Aniya title string, description string, and then status string. Okay? Aniya by default wala siya dependency. Okay. Na siya error. Ano yung error? Na. So the error siya kay dapat man gagmay ato ang string. Okay, so kani siya gamiton lang ta ni. So mo ni siya ang kuno di ba kung mag-add ta kay iyang default kay walay sud, no? So atong balikon diri sa tong screen. Ato ta sa add task. So basically mura ra ginani atong edit task. Pero ang suwat na to dere is katong details sa katong task nga atong i-delete ay atong i-edit. For example, kaning test task ni test task description pending. So if view details nato i-edit nato ana dapat makita nato diri ang edit task unya makita nato yung title diri ato yung old nga title ba nga nasud na daan sa input as well as yung description unya yung status pud. And after na ato siyang i-save ang katong edit. Okay? So the same po na mo na yung need nato siya pre-fill. So dili na siya empty kundi mogamit ta sa params, no? So sa atong title ato siyang sudlan o by default with params the title or nato or walay sud na. So the same po sa uban params that kini siya para sa description or empty and then params that status or pending. Okay? After ana kay mag-create ta diri og function. Kung siya is para man siya mag-save og function para ni siya mag-add og task. But karon mag-update naman ta. So dili na siya handle save kundi handle update na. So handle update equals dili na siya asynchronous, largo na lang tani. Try, so natay try catch. So again ang pasabot ani niya is if ang atong title walay sud, moingon siya na task title is required. No? Murag the same na siya ani ba? Waha. If mo ta if title unya butangan nato siya body. So pasabot ani meaning nga if naay sud ang title. Now, if title is true. Pero karon ato siya siyang gitrim nato diri. Unya atong gibaliktad iyang kwan that means nga if walay sud si title niya ato nang gitrim daan or if ang trimmed nga title walay sud mo gawas tag error. So mo na siya ang gamit ana. So natay validation ba? Okay? So the same okay na siya. Ya karon instead of the add task ato na tong gamiton atong bag-o nga function. So update task. Of course, dili na ta mo gamit ani. Sa parameters gamiton to natong ID pero ato to siyang tarungon og parse. Kaya ang ID biya sa ato ang database kay integer. Kanya sa ato adre kay naka-string man so dili sila pwede mag-match. So ato sa silang i-parse og tarong. So number so dako nga number na isud to nimo ang katong need nimo i-parse. So params.id
So kana siya. So atong ID gihimo na tog number. Okay? Unya the rest is the same lang gyapon, title, description, status. Unya mag-create ta diri og simple nga alert na success. So task ako lang ng Erson updated successfully. Okay? And then router.back, dili na itong router.back. So mubalik ta sa tasks. So ato na siyang i-replace. So replace router.replace arita sa tasks. Na. Okay? Then error, mingon na ta diri og update error. So kung mingon ta something went wrong, okay ra na siya. Okay? So I think this is good na para sa to ang kuan. Ay wait, ato lang napaday diri di ay. So kunin siya edit task na ni siya. So edit task, enter task title, task input, set title, test area, description, select status, style that status container, status button, set status button active. Okay. So kani siya, ilis doon, dili na siya handle save, kundi handle update na niya, may i-call. Yung name kay edit or update task. Na. For the design, wala naman tayo need icon sa design. Okay. Ako siya i-save. Sige, so I think this is bro, okay na siya. Kung ako din siya pinduto ng view details sa itong test task. Okay, itong pinduton ha. Dara. So na natay edit task nga button. Now if ipindot nato ng edit task, iyan yung kuwaon ng mga details dire niya yang ipasa array niya yang gi-prefill, di ba? As you can see, ang test tasks nato kay nag-prefill na siya ang test task. So again, nara na siya diri ang prefill, ang prefill no kay nara diri nga part. So ato ang default nga state kay ang params the title. So mo ni siya atong way nga nag-retrieve ta sa parameters nga gi-send gikan sa task detail atong gi-store diri unya atong gigamit as the default nga value sa each input nga atong gibutang. Okay, so pwede na nato ma-edit atong task. Let's say task updated. Okay, update hina yung ano man eh. Updated test task updated. Test task description updated. Uy. Okay, ako na i-cancel. Na. Ito na siyang imo ongoing na siya, dili na siya pending. Karon ato yung update atong task. If all is well, mubalik ta sa task list kay router.replace. So success, task updated successfully. And tara, na okay na gid siya. As you can see, test task updated, test task description updated, na ongoing na siya from pending, ni-change siya to ongoing. So this is a very good nga very good na siya, okay na siya. No, kay ni kuha naman, ni gana naman, pwede na ito maka-delete, pwede na ito maka-add details, maka-add task, task 1, task description, blah 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 blah. Let's say ongoing yun siya, ako siyang i-save. So okay. So kani siya, pwede na ako siya i-delete, pwede na ito i-delete ng last. So siya i-delete largo. Task 1, so ito i-view details. If ganahan mo usbon, yun mo lang i-edit task. As you can see, na prefill gihapon ang itong mga values ganiya kay atong gigamit ang parameters nga gisend gikan sa ato ang task detail. So kanina sa task detail na siya mga parameters diri. Yung pindot na to sa edit task, ang parameters iyang gibutang diri sa mga input.
mahimo sila mga default values. So, pwede na itong edit. Task. Mahimo siya task tree. Kung na po daghang mga details nila sa iyong task. Yeah. Na-finish na siya. So, itong i-update. Okay. So, na-update na siya. That's it. So, muna na siya. Okay? So, muna ni siya ato ang nanatay complete nga CRUD yun. Nanatay maka-create na ta, maka maka-view details, maka-read, maka-update, maka-edit the task. Na, so ito ma-update. And maka-delete. Kompleto na. So, ato ang ato ang stack na kompleto na. Okay? So, mura na siya. So, lastly, ani class, kay dapat makakuha na ta ka ng maka okay, muna na siya. So, last na to ani siguro kay ato ni siyang i-polish pag maayo. Now, there are some parts or mga kinks nga atong usbon. Like, dapat na natay back ka button and then ato na i-explore ng stack layout. Nya, atong customize pag maayo. Nya, sa delete button, butangan atong confirmation. So, muna siya tong next button until maginahin yung taon-taon pag-deploy or build na itong application para kung ano yun, production na ba, pwede na siyang download niya, pwede na siya magamit. Okay? So, I think that is everything sa ato ang lesson karon. So, thank you so much and goodbye.